Mga kabayan, breaking news. May napili ng katandem si Vice President Sara Duterte para sa 2028 elections. Sa isang exclusive interview ng SMNI, inihayag ni VP Sara na noong nakaraang taon pa siya nag-recruit ng makakatambal niya sa kanyang pagtakbo. Tumanggi naman siyang pangalanan ang naturang personalidad. Aniya upang maprotektahan ito at hindi muna ilantad sa publiko. Dagdag pa ng pangalawang pangulo yung magiging busy niya ang magpapanagot sa mga nagsamantala at nang darambong sa kabanang bayan habang siya naman ay nakapokus sa trabaho bilang pangulo ng bansa. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Ito, sasabihin ko na lang ha, kasi tinanong niyo na eh. Ayoko rin naman na may nirecruit ako. Hanggang dyan lang ha. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente. Sa kaugnay na balita, nanindigan si Vice President Sara Duterte na wala siyang balak bumaba sa pwesto sa kabila ng mga batikos at banta ng impeachment laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, ang pangunahing dahilan ng kanyang katatagan ay ang 32 milyong Pilipino na nagluklok sa kanya sa ikalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Aniya, ang pagsuko ay tila pagtalikod sa tiwalang ibinigay ng mga botante. Mariinding itinanggi ng Vice Presidente ang mga espekulasyong magbibitaw siya sa tungkulin. Sa halip, hinamon pa niya ang kanya mga kritiko na ituloy ang anumang planong impeachment kung sa tingin nila ay may sapat itong basihan. Meron po bang part sa buhay niyo na parang ayoko na, suko na ako? Wala. Dito sa pagiging Vice President, walang nangyari na ganun sa akin. Kasi ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin eh. Yung 32 million na mga Pilipino na bumoto sa akin. Na kapag sumuko ako, parang sila yung sumuko. Parang napahiya sila. So, hindi ko gagawin yon. Kaya ako, noong binabanatan na ako, hanggang ngayon binabanatan pa rin ako, hindi talaga ako susuko. Kaya nga, di ba, yung iba, sabi nila na magre-resign na ito or i-impeach ka. Parang sa akin, hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sino kaya ang napili ni VP Sara Duterte na gagawin niyang bise sa kanyang pagtakbo sa 2028 eleksyon? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. So yun yung na-disappoint ako ba? Na kasi akala ko mabilis, tuloy-tuloy yung trabaho. Tapos, sasabihin mo sa mga tao, ito, nagawa na natin. Ito, gagawin natin sunod. Mga ganon. Walang ganon na nangyari. Nagmi-meeting kami, example, nagmi-meeting kami for DOTR, infrastructure, sa mga iba't ibang big-ticket projects ng DOTR. Napakahalaga nun. Kasi yung public transport natin, di ba? Sobrang one of the worst siguro in the world. Tapos, merong mga nasimulan na, nagtataka ako, bakit hindi nila pinapansin? Nasimulan na eh, nung nakaraang administrasyon eh. So, ang gagawin mo na lang, tutuloy mo na lang yun, pupondahan mo yung mga kailangan pondohan. Tapos, magbebenepisyo na yung mga tao nun. Wala, hindi pinansin, hindi tinuloy.
So ako, nag-ano na talaga ako na parang tipong naramdaman ko, the moment na naging presidente siya, yun na yun. Parang, that's it. Naging pangulo na ako at tapos na yung mission ko sa buhay. Yun yung napansin ko sa nangyari noong ako ay nasa gabinete. Pero wala po kayang inner circle na kinakausap siya kaya nagkakagano ng pamahalaan? Hindi kasi ako nakikipagbarkada sa kanila eh. Kasi sa akin, trabaho lang yung ginagawa ko. So, ibig sabihin, kapag binigay sa akin yung Department of Education, yung tututukan ko yung trabaho ko sa Department of Education. Tapos ako, dahil, syempre di ba tumakbo kami in tandem. So parang ako, doon sa Department of Education, kailangan meron kaming mga accomplishments. Kasi uniteam kaming tumakbo eh. So kailangan pagkatapos ng termino niya, merong accomplishments yung DepEd. So ganun yung mindset ko noon. So, nung mga napapansin mo, VP, na parang teka, hindi na nagpapatawag ng cabinet meeting, tapos walang directions na binibigay sa inyo. Kayo lang yung sarili nyong effort, yung ginagawa ninyo bawat ahensya ng gobyerno. Dumating ba sa punto na kinall out mo siya, personal, tinawagan mo siya? Ano yung mga ginawa mong way para ma-communicate sa kanya yung nakikita mong mali? Hindi ko siya sinabihan kung ano ang dapat gawin. Kasi kapag nagpresenta ka bilang kandidato ng pagkapangulo, di ba dapat alam mo na yung gagawin mo? Kasi nagsabi ka sa mga tao piliin niyo ako para maging pangulo. So ibig sabihin, alam mo na yung gagawin. Tsaka pangalawa, paniwala ko, hindi siya makikinig sa akin. Kasi vice president ako presidente siya Diba? O yan din, sige, puntahan natin sa gender. Babae ako lalaki siya So, paniwala ko that time, hindi ito makikinig. So, ang ginawa ko, tinutukan ko lang talaga yung Department of Education. Masasabi ko na, hindi din siya tapat doon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kasi tulad nito, call out ito. Pero from the point of view ng Department of Education, sinabi namin sa kanya in a meeting, recorded meeting, nandyan yan sa records nila kung nagtatago sila ng records ng meeting ng cabinet. Sinabi namin sa kanya, hindi natin matatapos ang classroom shortage kung nakikialam ang mga congressman. Tapos, binaliwala niya yung comment ng USEC, ng Department of Education, kasi sinabihan ko ng USEC, ipasok mo yan, sabihin mo yan. Binaliwala niya, parang, that's another problem. The way, di ba? Ganyan siya magsalita, di ba? There's another problem. Sinabihan ka na nga Hindi matatapos tong classroom shortage mo pag pinapakialaman yung budget mo. Tapos, wala man lang siyang sinabi na, patigil nyo yan, sabihan nyo yung mga congressman, huwag pakialaman yung budget. Kasi may kailangan tayong gawin. Meron akong kailangan na ipakita sa mga tao sa classroom shortage ng bansa. Wala. He brushed it off, brushed it aside, and then moved on to whatever he wanted to say at the time. Nung campaign, nakita mo na ba kung may nakita ka bang tendencies sa kanya na magiging ganito siya? You know? Sige. Sige. Nakwento ko na ito, pero kukwento ko ulit sa inyo. Kasi tinanong ulit Merong isang governor. Ayaw na ayaw niya si BBM. Tapos, dinadala ko yung isang, parang kaibigan niya ba, kadikit niya,
sabi ko doon sa kaibigan niya, tulungan mo naman ako, ikumbinsihin itong governor na ito na mag-unit team na. Kasi nagrosa yung governor Robredo Sara. Tapos, ayaw talaga nung governor. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit? Sabi niya, ayaw ko na sabihin. Sabi niya, hindi naman na mahalaga yan eh. Sabi niya, basta ayaw ko lang mag-Marcos. So, akala ko naman dahil sa mga nangyari noong martial law, mga ganon. Akala ko ganon. Tapos, tinulak ko siya ng tinulak, pinilit ko ng pinilit. Hanggang nagsabi na siya, hindi maganda ang karanasan ko sa kanya nung siya ay senator. Dahil may humingi ng tulong sa kanya, hindi niya tinulungan. Pinadala pa nila sa akin yung sulat ng humihingi ng tulong. So yun yung sinabi nung governor. Siyempre ako, wala naman ako experience sa kanya eh. So sabi ko siguro isolated incident. Noong kampanya, napapansin ko, di ba nakikita niyo sa footage, magbibigay yung mga tao niyan eh. Sobre request letter, hingi ng tulong. Hindi niya yan tinatanggap. Hindi niya yan, di ba, kakamay, dadaan yung convoy, kakamay. Gaganayan na niya yan. Tapos merong isang beses, di ko alam, baka siguro ginanon na talaga yung kamay niya at ginanon yung papel. So magkatabi kami. Nahawakan niya yung papel. Tapos, hindi niya alam siguro ko itatapon niya o kinuha ko. Tapos binasa ko. Napakasimple nung pakiusap nung tao. Sabi niya, konting tulong lang sa dagdag kapital. Ako ay isang vendor. Napakaliit na bagay. Hindi niya binasa. Sabi, hindi niya man lang inattempt alamin kung ano yung kailangan ng tao. So sabi ko sa kanya, oh, ako na nito. Sabi ko, huwag mo na isipin to, ako na. Tapos sabi niya, oh, ikaw na ha, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, oh, ako na.